Sa gitna ng tila walang humpay na traffic, usok at init sa kahabaan ng EDSA, abalang ilang Metro 8 at street sweepers sa paglilinis sa bawat sulok ng kalsada. Isa sa kanila ang 49 na taong gulang na si Annabel Cardeno. 10 taon nang nagtatrabaho bilang street sweeper si Annabel. Araw-araw, nasa 5 kilometro ang kailangan niyang ikutin at linisin. Minsan nga po pag nakakaramdam ako ng sakit ng katawan, yung minsan masamang pakiramdam ko, tuloy pa rin talaga, pasok lang ako para hindi mabawasan yung sweldo ko sa isang araw. Ganun po talaga ako, ma'am, kaano talaga ma'am sa trabaho. Dahil no work, no pay. Opo, ma'am, no work, no pay. Nasa 10,000 piso ang sahod kada buwan ni Annabel. Kabilang si Annabel sa mahigit 7 milyong tinatawag na low-income earners o class sa bansa. Sila ang mga kumikita ng 7,890 pesos hanggang 15,780 pesos kada buwan. Sila rin ang pinakamalaking porsyento ng workforce ng ating bansa. Ang take-home pay ni Annabel aabot na lang sa 8,800 pesos kada buwan o 4,400 pesos kada kinsenas. Yung 1,000 po kasi, ano yon sa beneficiaries, meron po kasing SS. Ang SS po namin 330, ang PhilHealth po namin 300, ang pag-ibig po namin 250. Ang 8,800 pesos kada buwan, kulang na kulang para pambayad ng renta sa bahay na 2,500 pesos. Kuryente na abot daw sa 1,200 pesos. Tubig na abot sa 500 pesos. Budget sa pagkain na 4,000 pesos sa isang buwan. Baon sa eskwela ng 2 anak na abot sa 300 piso kada buwan. Pamasahe niya sa pagpasok sa trabaho na 800 piso kada buwan. Tapos ngayon magbabayad pa ako ng bahay, ilaw, tubig. Makikiusap na naman ako ngayon dun sa may-ari ng bahay namin. Pero okay naman kasi naiintindihan naman nila. Ang kabuang gastos niya sa isang buwan aabot sa 9,300 pesos. Kulang na kulang sa kinikita niya. Kaya naman kinakailangan niyang mangutang para matustusan ang kanilang pangangailangan. Ang hindi ko ma-imagine kung paano nyo to pinagkakasya. Eh di lagi nyo na lang iniisip. Opo, ma'am. Pera. Pinipray ko na lang talaga kay God na sana sa loob ng maraming panahon na pagsisikap ko sa MMDA, kumbaga, matulungan naman kami na sana guminhawa kahit paano. Kasi nangungupahan lang po kami. Pinagkakasya lang po talaga namin yung maliit na sweldo ko. Kagaya po niyan, may utang akong 40,000, yung 40,000 na yun, minsan nababawasan, minsan hindi. Kaya minsan lumalabas na mas mataas na yung kapital dun sa interes. Sa laki ng utang, nakasanla ngayon ang ATM ni Annabel. Anong ibig sabihin nung sinangla ninyo yung ATM? Kung halimbawa po, pag sumweldo po kami ng 15 o kaya 16, sila po ang pipindot, mag-withdraw. Sila ang kukuha, sila ang mag-withdraw Sila po kada mag-withdraw. kinsenas. Kada kinsenas po. Kaya para na rin magkaroon ng karagdagang kita, namumulot si Annabel ng mga boteng pwede niyang maibenta. Minsan po sa area po namin, may nakukuha po kong mga kalakal. Iniipon ko po, dinadala ko po rito sa base namin. Tapos pagdating po ng day off ko po, binibenta ko. Siguro mga halagang 150. Salika. Matapos ang 8 oras na paglilinis, didiretso naman sa palengke si Annabel. Pero dahil walang hawak na pera ng araw na yon, kinailangan muna niyang manghiram ng 100 piso. Saan nga ba aabot ang 100 piso niya? Eto, Fairview. So ngayon,
Doon sa 100 pesos na ang budget ni ate ay 25 pesos noon makakaltas na, hindi pa para sa pagkain, ha? Para lamang sa pamasahe, para siya makauwi. Mula dito sa may Camp Crame hanggang Batasan, sa may Sandigan Bayan tayo hihinto, 25 pesos na. Ibig sabihin, yung 75 pesos po, yun na lang ang Yun matitira. na lang pamamalengke ko. Ano yung iniisip mo pag nakikita mo yun? Bali, inisip ko yung paano ba to, kasya ba to, pag namalengke ko, sige, sabi ko, bahala na, pagkakasyahin. Sandigan po, sandigan. So, yung araw-araw na routine ni ate, pagkababa ng bus, maglalakad Opo, ng konti. maglalakad ng konti. Papunta na kasi tayo dyan, ano, sa Sa may palengke. Opo. Bibili na si ate ng pagkain nila mula dun sa natitirang budget niya ngayong araw. Pagdating sa palengke, panibagong diskarte ang kailangan niyang gawin para magkasya ang natitirang pera. So, kumusta naman po ang presyo ngayon, Nay, ng gulay? Mataas ga. Mataas. Mataas masyado. Ito ho, ganito kadami. Nung nakaraang linggo, magkano ho to? Yan. Ano lang yan? 15 pesos lang yan. Ngayon 20 na. Wala hong paliwanag? Bakit daw po? Eh ganyan talaga eh. Pagdating dyan sa Balintawak, hindi na kami makatawad. Eh kasi, pag yung presyo nila nga ganyan, ganyan na talaga. Wala na kami. Wala na kayong magawa. Wala kami magawa. Eh, hindi kami mabili. Wala naman kami paninda, di ba? Dahil nagmahal daw ang gulay, kinailangan ding bawasan ni Annabel ang mga bibilhin. Naka 18 pesos ka po. na. Anong balak mo dyan? Yung tag 5 naman po na ano. Tag Halo. 5 pesos na. Nay, pabili po ng chicharon. Ang kanyang budget hindi naabot para makabili ng karne. Sa pagbili naman ng bigas, ang pinakamurang klase ang hanap niya. Ano to? Hindi to NFA. Hindi. Kaso laon po siya 30 po. ma'am bigas. Lumang bigas. Anong ibig sabihin ng lumang bigas? Matagal na po siya ma'am stock. Mga gano'n nakatagal yung stock? Hindi ko po siya mabasa po matagal. Ano siya, pwede, pero pwede pa siyang isaing. Hugasan lang siya ng maayos ng hugas. Hindi to NFA rice. Pero binibenta ng, ito na yung pinakamura. Mura, Natin, 34. 34 pesos kada kilo. Pero kaya daw ganito yung presyo dahil matagal na siyang na-stock. Kasama na dyan yung iiwanan mo bukas. Bukas. Kalahati lang, bali kalahati lang ang isasaing ko. Batay sa pinakahuling ulat ng Philippine Statistics Authority, ang inflation umabot sa 3.5% kumpara sa parehong buwan noong nakaraang taon na nasa 2.3%. Inflation ang tawag sa pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo sa isang bansa. Ibig sabihin, habang tumataas ang inflation, mas kokonte ang nabibili sa parehong halaga ng pera. Sa pinakasimpleng paliwanag, halimbawa, kung 100 pesos ang halaga ng isang produkto noong 2016, nadagdagan ng 3 pesos and 50 centavos, kaya naging 103 pesos and 50 centavos ngayong 2017. Sa datos ng Department of Trade and Industry mula taong 2016 hanggang 2017, tumaas ang presyo ng sardinas mula 12 pesos and 96 centavos noong 2016 sa 13 pesos and 19 centavos nitong taon. Tumaas din ang presyo ng suka mula 11 pesos and 83 centavos noong 2016 sa 12 pesos and 48 centavos nitong taon. Tumaas din ang presyo ng mga sabon mula 25 pesos and 85 centavos noong 2016 sa 37 pesos nitong taon. Pag-uwi sa bahay, nagluto na agad ng hapunan si Aling Annabel. Dito namin mas naintindihan kung bakit ganun na lamang ang kanyang pagsisikap. Mag-isa na lang kasi niyang itinataguyod ang 4 na anak. Bigat po talaga. Ganun po talaga kahirap. Maging nanay. Kasi nanay ako ng nanay, ako kang tatay. Ikaw lang ang bumubuhay. Ako lang po talagang bumubuhay. Wala na po talagang iba. Sa kabila ng hirap, sinisikap niyang hindi magutom ang kanyang mga anak.
araw po na walang kain? Wala po. Minsan po bibili sila ng asukal, tapos bibili sila ng chichirya yung tagpipiso. Meron pa kasi tinatawag na bangus, yung mga tilapia na tagpiso, yun po. Sasawsaw lang po nila sa suka, tapos kanin. Okay na, nakakaraos na po sila. Minsan nga sabi ko sa mga anak ko, nak, pasensya na kayo kasi minsan di ko maibigay yung kailangan. Di naman sila naghahanap kasi ang ano po talaga sa amin, gulay lang at saka isda. Kaya Hirap ng buhay. kulang na kulang talaga po ang sinusweldo namin. Ang natirang 18 pesos, pambaon naman ng dalawa niyang anak na nag-aaral. Umi-extra na rin siya sa paglalabada para madagdagan ang kita. Minsan 300. Ano ba napapansin ninyo sa habang tumatagal ang panahon sa presyo ng mga binibili nyo na basic na pangangailangan tulad ng pagkain? Ma'am, talaga ma'am, para sa amin po talagang mahihirap. Apektado po talaga kami kasi una, yung sweldo namin hindi match dun sa regular talaga yung talagang sahod. Ramdam ninyo na Opo, nagmamahal ma'am. yung presyo? Opo ma'am, nagmamahal po talaga ma'am. Ultimo sa bigas, asukal, mantika. So kahit na sabihin mong sentimo lang yung itinaas, Tinaas. talagang malaking bagay sa'yo yun. Malaking bagay na talaga. Ayon sa Freedom from Debt Coalition, sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo, malinaw na unang tatamaan ang mga mababa ang sahod. Bababa yung kakayahan nilang bumili ng dati na tapos kung sabay-sabay ang pag-increase ng presyo ng mabilihin including services, magpa-prioritize sila ng expenses. Ibig sabihin, masasalamin ito sa pagbabago ng allocation ng limited budget nila sa resources. So halimbawa, kung dati ay bumibili sila ng 5 noodles para sa pagkain, yun ang pinakamura, 3 na lang noodles ang bibilhin. Sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, unang-unang dumaraing ang mga low-income earners o class. Ngunit maging ang mga nasa lower middle class na kumikita ng mahigit 15,000 pesos hanggang 30,000 pesos, ramdam na rin ang bawat sentimong pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Isa na rito si Ginang Rufina Tanyamor, 45 taong gulang. 15 taon na siyang guro sa pampublikong paaralan sa Barangay Commonwealth. Nagsisimula ang araw niya at ng asawang si Bienvenido, 48 taong gulang, sa pag-aalmusal kasama ang 5 anak. Para makatipid, hinahatid ni Bienvenido ang mag-iina papunta sa paaralan gamit ang kanilang motorsiklo. Gasolina na lang po yung bili niya. Okay, sanay naman po sila ng 20 lang baon araw-araw. Saan galing yung mga tunog na naririnig natin? Tumataas naman ang sweldo ni Ginang Rufina bilang isang guro. Mula 9,000 pesos noong 2002, nasa 20,000 pesos na ang sweldo niya ngayong taon. Pag bago ka pa, mas masarap hawakan ng pera kasi wala ka pang kaltas masyado, wala pang loans. Pero sa dumaan ng mga panahon na naging 5 ng anak ko, hanggang naging college na sila. So, dumating yung time na kailangan mong mag-loan. Magpasalamat tayo ni God. Ano dapat natin ipagpasalamat? Sa ngayon, umabot na sa mahigit 200,000 ang loan na kailangang hulug-hulugan ni Ginang Rufina. Kulang na kulang po talaga kasi minsan wala nang pang-tuition talaga para sa food lang. May minsan hindi na nababayaran yung ilaw, na tubig, at saka kasabay ang tuition. Kailangan mag-loan. Habang nasa trabaho, ang asawang si Bienvenido naman ang nagbabantay sa 4 na taong gulang nilang anak. Kung nandito naman ako, ako na mag-asikaso sa mga bata. Pag uwi niya, kailangan naka-ayos na ako, may pagkain na. Nung araw na yon, kailangang pagkasyahin ni Bienvenido ang 250 pesos para sa hapunan at almusal ng buong pamilya. Magkano na nga yan? 105. Sabi ko na eh. 50 ang isang tumpok nito. Ay, pabili. Bibili pa ako ng gulay.
Kung sila raw ang tatanungin, kahit anong diskarte, mahirap na talagang pagkasyahin ang kanilang kita sa mahal na rin ng mga bilihin. Sa 250 ko natira 30 pesos. Ito hapunan yung isda, bukas naman yung kalahati nitong hotdog at saka itlog baka pang umagahan na nila to. 100 nga noon, mas okay pa eh. O, 100, 500 na ngayon eh. Dahil ngayon, saglit lang talaga. Napakabilis gastusin yung pera. Iba talagang ano na ngayon, lalo ng mga mamahalin ng mga bibilihin ngayon. Para makatulong sa asawa, umi-extra rin sa construction si Bienvenido. Kung anong mga pwedeng mapagkitaan, basta marangal, gagawin mo talaga para sa pamilya mo. Kaya yun, pinag-ano ko sa mga anak ko na hanggang nandito kami na kaya namin mag-aral ka na mag-aral. Lumalago naman ang ekonomiya ng bansa. Ang problema, ayon sa Freedom from Debt Coalition, iilan lang ang nakikinabang sa paglagong ito. Ang mga mahihirap, hindi pa rin daw ito ramdam. Ito yung tinatawag natin na inequality sa ating lipunan. At ang nagdedetermine yan ay kung sino ang humahawak at key sectors ng ekonomiya at sino ang nagtatamasa ng dividends nito. Sabi ko, it doesn't happen overnight. Sana hindi naman nagmamadali lahat. Yung, alam mo na, yung, ngayon na natin solusyonan. Hindi dahan-dahanin. At nakikita namin na this government is really well-meaning. No? Ang isa sa nakikitang solusyon, dagdagan ang kita ng mga low-income class at i-regulate ang presyo ng mga bilihin. Pwedeng gawin yan. Tungkulin yan ng gobyerno at ng agencies concerned at mga economic managers. And the failure to correct the bad economic policies na hanggang ngayon ay natili pa. Nagkakaroon tayo ng ng pag-aaral at pag-assess ng mga pinupunta, yung mga in-inspection, binibisita mga industriya, kung ano yung mga trabaho na nawawala o nadadagdag. At ito ipinamamahagi naman sa mga kababayan natin, Yung sa inflation, for example, sinasabi mo baka hindi kayanin, Ay social services budget sa program, education, health. Andiyan yan nakalatag Magugulat na lang kami, Andiyan na talaga. Para madagdagan ang take-home pay ng mga low-income class at lower middle-income class, inaprubahan na sa mataas at mababang kapulungan ang tax reform bill. Sa ilalim nito, exempted na mula sa pagbayad ng income tax ang mga kumikita ng 25,000 pesos na may 4 na dependent. Isa sa makikinabang daw dito ang mga guro, gaya ni Ginang Rufina. Empleyado ka ng isang malaking korporasyon, empleyado ka ng gobyerno. Mga yan nagdedeklara sa BIR ng sweldo ng mga empleyado nila at saka nagwi-withhold. Pero kung ikaw naman ay jeepney driver, hindi ka naman swelduhan at most likely hindi ka naman nagpapile ng income tax, hindi wala kang pakinabang. Malaking bahagi ng ating magagawa ay walang employer. Ang sinasabi ng gobyerno na tama naman, pag kinolektahan natin ng tax ng kotse, ang gasolina at diesel, tataas ang koleksyon ng gobyerno. At ang gobyerno, pag ginastos niya ng ayos yun, marami siyang magagawa na makakatulong sa kita. Normal ang pagtaas at maging ang pagbaba ng mga presyo ng bilihin at serbisyo. Ngunit hamon ngayon sa pamahalaan na kasabay ng pagtaas ng mga presyo ng mga pangunahing pangangailangan ng mamamayan, magkaroon din ng mga programa o pulisiya na makakaalalay sa mga tulad ni na Annabel at Rufina. Sa gayon, hindi ilan lang ang nakikinabang sa sinasabing paglago ng ating ekonomiya. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.